So ayun guys, so we are back again. So nagbabalik na naman tayo. Meron para tayong unit dito. Ang unit natin ay Ford Escape 2013 model. So ayan. Ang naging issue pala nito ay knocking. Meron siyang knocking. So nagpalit tayo ng panibagong tensioner. So kung nakikita nyo dito, ito yung tensioner ng oil pump, pero hindi naman yan yung pinalitan natin. Kasi yung ipapalit natin dito, ang papalitan natin dito ay tensioner ng timing chain ng crankshaft tsaka camshaft. Okay? So ayan, hinigpitan lang muna natin ng bolt. So ang purpose natin dito ay ipapakita natin kung paano ito tina-timing. So yung nakikita nyo dito sa butas ay yung crankshaft. So paano ba tina-timing ang mga ganitong klaseng engine? So ang mga ganitong klaseng engine pala ay ginagamitan ng special tools. So dahil wala tayong special tools dito, so ipapakita natin kung paano ito tina-timing, kung bakit ginagamitan ng special tools. So kailangan mo lang manood ng mag-stay lang muna. So ayan, kung nakikita nyo dito, pinaikot ko lang ang crankshaft. So kung nakikita nyo ay merong sumisilip-silip dyan sa butas. So ayan, kung nakikita nyo yan sa personal ay medyo kwadrado ang kanyang forma. So meron yung butas sa gilid. So kailangan mo lang maghanap ng bolt na tumama doon, na sakto-sakto lang maglapat. So yung medyo kwadrado na yan ay straight lang talaga yan, patayo, na wag mo nang anuhin, kasi sakto-sakto lang siya doon sa bolt, na pag umabot yung bolt doon ay ilak mo na. So ayan, kasi para hindi na maggalaw yung crankshaft. Kung galawin mo siya pa kanan ay hindi na siya maggalaw. So ayan, so hindi naman umabot yung bolt natin dito. So kung kayo na ang bahala na kumuha ng, kung ma-experience yung mga ganitong klaseng engine, kayo nang bahala maghanap ng bolt na kailangan lang umabot doon. So ayun. So bakit nga ba ginagamitan ng special tool sa mga ganitong klaseng engine? Dahil wala itong mga marking sa chin at saka sa mga konektado sa buong makina. So wala ka makikitang marking dito. So dito tayo sa taas, dito tayo sa camshaft. So yung tinuturo-turo natin dyan ay meron yung parang kanal-kanal. Meron parang kanal-kanal dyan sa likod ng camshaft. So yung straight ng head ay kailangan nyo lang ay i-straight lang din yung kabilaan. So kailangan nakahiga lang yung kanal-kanal niya doon. So dahil kung may special tools ka ay ipasok mo lang yung plate doon sa dalawang camshaft, doon sa may kanal-kanal. Kung wala ka namang special tools ay straight mo lang yun. So ito rin ang dahilan kung bakit ginagamitan yung mga special tools sa ganitong klaseng engine. So kung nakikita nyo yung gear ay inikot-ikot natin na sumasama yung chain ng oil pump, pero hindi naman sumasama yung crankshaft. So ayan, so madali lang naman itong ganitong klase. Kung kahit sino naman ay kayang-kaya naman ito, yung mga ganitong klaseng engine. So sa mga hindi pa naka-encuentro ng ganitong klaseng engine ay tama itong video na pinapanood nyo. So ayan, so hindi pa rin natin ginalaw. So ayan, kinabit na natin yung tensioner na bago. So ayan, nalock na natin. So hindi pa rin natin ginalaw yung crankshaft. So ayan, so madali lang naman to, kahit sino naman ay kayang-kaya naman ng mga ganitong klaseng, basic lang naman siya. So ayan, so pinakita lang natin para magkaroon kayo ng idea, para kahit wala kayong special tools ay pwede nyo nang i-timing. Kahit wala kayong special tools ay kayo nang gumawa ng paraan para mai-timing ng maayos at mailak ng maayos, para pagkabit nyo ng cover dito ay hindi na maggalaw ang crankshaft. Kapag kinabit nyo yung pulley ng engine ay kailangan nyo talaga ng impact dito para maging malakas, kasi wala namang lock yung pulley doon. Yung naglalak lang sa kanya yung bolt lang na inaasahan niyang higpitan lang. So ayun,
So yun lang. So ganun pa rin yung ginawa natin dito. So ang ginawa pala natin dito ay nagpalitan ng tensioner at saka binaba natin yung valve body dahil hindi na masyado nag-change gear yung valve, yung ano natin, transmission. So ayan, kung nakikita nyo dito ay nagpalit lang tayo ng isang sensor dito sa gilid. So yun lang. So thank you. So sana mayroon kayong nakukuha, naintindihan yung kunti.